Magandang umaga sa atin lahat mga kapatid. Ito po yung dredging machine ng bus namin. Magpapa-under kami ngayon. Yan, titingnan namin kung matagal na kasi siyang naka-stock. Titingnan namin kung mapa-under namin uli. Baka na-stock up na siya. Kaya ngayon susubukan namin na paikot ang makina na ito. Detroit 1271 engine, saka with hydraulic transmission automatic. 1:5 na transmission, hydraulic transmission. So sige, sundan lang natin ang video na ito para makita natin ang step by step kung ano ang gagawin namin sa dredging ngayon na araw na ito. So ayan mga kapatid, ang labas ng dredging machine, yun ay sa dulo. Yan yung cutter head. Ito naman sa taas, yun ay yung star motor at saka yung gearbox na reducer niya para sa RPM niya. Tsaka yung nakakabitan niya is yan ang tinatawag na ladder. Andito yung bearing niya, yung cutter head, tsaka naman ito yung crane, operator cabin. Ito naman yung engine room o engine bay tinatawag. Ito naman nakatayo, yan ang tinatawag na spad. Yan yung pinakapaan niya para lumakad o para umabante siya, kasi wala naman itong propeller o hélice na para tumakbo. Siya nagpapatakbo at saka hinihila siya ng kable para siya ay pumalik kaliwa at kanan. Yan ang purpose ng kable naman na yon. Kung makikita nyo yung gitna na yon, nandyan yung cable winch ng winch ng ladder. Yan, papunta doon. Nakakonect yan, mayroon siya dyang mga pulley papunta doon sa yan yung pinakadulong yan. Yan yung pinaka main pulley. At yung mga may nakarolyo sa tabi, kung nakikita nyo yung yan, isusum natin ng konti. Yan. Kung nakikita nyo yung nakarolyo na yan, ilalis siya sa pagkakarol, nilalayo yan doon sa nilalayo yan sa pinaka dulo, kung saan nilalagay. Kung doon sa kabila, halimbawa kung ito yung i-dredging nya, ilog, yung kabila doon, at saka yung sa kabila naman dito itinatali o kaya inaangkla para kakaliwat kakanan siya. Saka itong pinaka-cutter head nya ibababa, iikot yung pinaka-cutter head nya, may ngipin siya. Ayan. So kung makikita nyo, may mga ngipin siya, umiikot yan na cutter head na yan. Saka sisip-sipin naman ang rumba. Yan. Yan ang pinaka dredging machine ng Protec. Hydraulic type siya. Yan, hydraulic engine. Okay, sundan nyo lang ang video na ito at maya maya i-detalye ko yung kung ano ang nagpapatakbo sa kanya ng mga bawat aparato dito o ano man ang mga accessories na pinalagay ng bus namin. So, alright, yan muna ngayon. Maya maya ng konti, hintay lang tayo. So ayan mga kapatid, dito naman yung tinatawag na winch. Ito yung star motor na nagdadala ng spad. Ito spad, yan. Yan, may kable yan doon na spad. Ito yung winch nya dito. Yan, ikot siya dito, papasok siya dito sa tubong ito, papunta doon taas, nandun yung spad nya. Ito naman yung pinakabitan nitong hydraulic cylinder. Yan.
Itong spad na ito ay natitilt na spad niya. Kung titingnan natin yung kabila, yan, para makita natin, ito yung kabila ng spad. Ayan, kung makikita natin, nakababa siya. Yan, nakababa. Yan, sinasabi kong ano, na pumasok sa tubo. Kung makikita natin, ito yung tubo na yon. Yan, yan, ito yung tubo na yon na pinapasukan ng kable. Dito siya lalabas. Yan, kung ano yung pinakita ko sa inyo sa kabila na nakatayo, ito yung taas niya. Ito, yan, may mga winch siya. Yan, yan, may mga pulley. Yan, ito yun naman ang idler pulley niya. Tsaka ito ay may itong kabila naman, ito naman ay nagti 360. Ito, nagti 360 ito. Mayroon siya dyan na truss bearing. Yan. Yan ang spot. Yan ngayon nakababa siya, natitilt siya gawa ng telescopic cylinder. Sige. Ito naman yung ito naman na isa. Ito yung secondary engine na tinatawag. Yan. Siya ay ma-engine niya is 6D14T. Ayan, Mitsubishi engine. Yan, yung air cleaner nya. Yan, yan ang secondary engine nya para sa hydraulic, para makapatakbo ng mga hydraulic motor nya at saka mga telescopic cylinder. Ito naman yung main pump nya, twin pump, tinatawag na Ibara. Yan, mga sinaunang panahon pero malalakas, mga mababagal na siyang tumakbo pero ang pursa niya nandun ng lahat. Hindi siya high speed, lang siya. Ibara. Yan. Pero yung control panel niya na hindi pa natatapos, gagawin pa namin. Yan, ito yung ano niya. Yan, ito naman yung yan, tawag na oil cooler para sa hydraulic ng lahat ng component na natakbo. Ito naman yung mga control ng mga diesel, yung kung ito kasing tatayo kung ito ay ito yung pinaka cap ng fuel tank. Kabilaan niya, nandun sa kabila, yung kanina may nakatumba. Ito naman yung linya niya. Nasa yung linya niya? Ito yung linya, yan. Yung linya papunta dito sa kabila. Ito yung fuel filter niya. Ito naman yung fuel pump na magdadala para hindi siya mahirapan, kasi ang fuel pump niya is mechanical. Dito siya, maliit lang siya. Yan yung mechanical niya na magdadala pataas, kaso baka mahirapan, kaya maglagay tayo ng secondary fuel pump na para tulong niya pataas. Ito naman yung dalawa ito. Ito yung sa kanan, ito naman yung sa kaliwa na mga fuel filter. Yan ay may water separator na sa baba. Yan. Yan, water separator niya. Yan. Ito naman yung radiator niya. Laking radiator. Kaya naglalaman to ng halos isang drum na tubig, 200 liters. Isang radiator. Yan niya. Ito yung air cleaner. Ito yung dalawang tambutso. Yan. Dalawang tambutso ng makinang ito. Yan. Diesel. Detroit. Yan. Detroit siya. 1271 makina. Without turbo. Siguro nasa mga 650 horsepower. Pero pag nilagyan siya ng turbo, siguro mga 750, mga ganon. Yan ang niya, panel board niya. Panel board. And yan, sinasabi ko sa inyo na
hydraulic transmission. Yan, hydraulic transmission siya. Paano siya nabumuga at nagpapaandar ng no, dahil ito ang nagdadala ng bomba, kasi ang bomba niya is ano lang ang ikot, medyo mabagal ang ikot, hindi tulad ng ito na 1,800 RPM ang makina, low speed. Ito ay tumatakbo lang yata ng mga 700 o 600 RPM lang ang kailangan ng ating main pump. Ito naman yung tinatawag na spring clutch balancer, para yung shock niya, parang pinaka-clutch niya na secondary, kasi ito may clutch ito na hydraulic clutch, kababad. Ito naman ay may mga spring ngayon parang sa shock na hindi siya masya-shock. Ito naman na dalawang ito, twin housing ng bearing balancer, para magdadala, yun ang magkikarry ng bigat nung main pump na yun. Ang pump pala na ito ay original sa manganese siya na Sanyo, ang original na brand niya, na ang ratio niya ay 14:12. Pero ni-reduce namin, ginawa namin 10:12 lang siya para hindi mahirapan yung makina at saka yung pinaka main pump niya. Ito naman ang pinaka linya ng tubig para sa cooling system at saka charging system ng nito, pump prime. Yan, pump prime. Prime niya para bago siya umandar, dapat may tubig siya para hindi siya magbakal to bakal o magasgas yung ating loob ng pinaka facing ng pump. Ito naman yung hydraulic oil cooler ng transmission. Yan. Yan. Ito naman yung magsusupply ng water pump papunta doon sa para sa cooling system ng, kasi ito may packing ito. Yan ang packing niya na para hindi pumasok yung tubig dito sa pinaka engine bay. So yan, ito naman alinyang ito papunta doon dito sa ilalim ng barge, kasi doon nakuha ng source para pang-supply dito lahat, hindi galing dito. Kasi kailangan mayroon muna tayong pambomba papunta dito, kasi ito naman may buhangin, lahat ng mga malilit na particles hindi pwedeng pumasok sa pinaka water pump natin, kasi ito ay rubber pump. Ang loob, yung impeller niya, rubber impeller niya pala, hindi rubber pump. Rubber impeller kasi ito ay tanso. Yan ay Jabsco. Yan, ang pangalan niya, Jabsco na brand. Yan, ito yung ating engine bay. Ayan naman yung discharge pipe. Mayroon naman po tayo dito na tinatawag na yan, pinaka joint niya ng pump papunta doon sa hose labas. Ito naman yung parang box na pinalagyan ng boss namin ng takip, kasi para pag may mga dumi, bubuksan lang namin ito, dito kukunin yung mga dumi na yung pumasok na mga kahoy, mga tela o mga basura, diyan namin na tatanggalin para mabilis. Kasi kung tatanggalan namin yung flange, matagal. At pinalagyan ng boss namin ng pinaka ano dyan, tawag nito, tinatawag na manhole, parang manhole siya. So yan ang pinaka engine bay ng ating dredging machine. Yan. Yan siya. Makita naman natin yung mga suction ng hose niya. Yan, medyo malaki, di 12. Yan, simula siya dito sa flange. Yan, ito yung winch niya na tinuturo ko kanina sa taas. Yan, ito naman ay crane na magbubuhat ng mga fuel or ano nang bubuhatin na mabigat para hindi mahirapan yung tao. Ito naman yung hose. Yan, yung malaki,
Nakapintura na. Yan, hose. Tapos doon ay tubo na, papunta na doon sa dulo. Ito naman yung hydraulic cylinder. Ito, hydraulic cylinder na nagbababa ng ladder na ito. Ito bumababa po ito, yan. Bumababa niyan dyan po yung pinaka joint niya. Yan, bababa yan. Yan. Pero minsan nabitaw kasi ang ano, kaya nilagyan namin ng standby chain block para naka-steady lang siya. Kapag naka-standby siyang hindi ginagamit. Ito po yung kanina na sinasabi ko, nakapulupot na ano, na papunta doon sa malayo, sa kaliwat kanan. Ito naman po yung mga linya ng hose ng hydraulic papunta dito sa operator cabin. Bali hindi ko pa ito nalalagyan ng tamang saktong detalye. Nandito po yung control ano niya. Yan, yung pinaka control block. Ayan, nandito naman yung mga lever niya. Isa-isa nakadetalye naman ito sa laptop. Doon natin malalaman kung ano mga function ng bawat isa nito. Yan. Ito po yung loob ng operator cabin. Yan. 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 Masisilip natin sa unahan. Yan. Yan. Tambutso. Nakikita nyo yung dalawa na yun. Tambutso yun. Yan. 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 Tambutso. Dalawa. B12 na Detroit 1271 ang model niya. Ito naman yung Tadano Super FX 2.6 ang kaya niya na buhatin. So yan muna tayo. Mamaya siguro di natin malalaman kung mapaandar namin gawa ng mga baterya namin ay nalubat. Yan, sinacharge pa ng aming chief maintenance operation na si Florencio Mahal Kalahatian. Yan, Aka Syunga. Yan, Insyunga. Yan ang chief technical operation namin. Baka masunod mga ilang ma-promote yan, magiging manager na namin dito yan. Pinaka-manager namin sa maintenance. Okay, si Florencio Mahal Kalahatian. Yan. Sina-charge pa niya. Sige. Maya-maya malalaman natin kung anong resulta ng pag-charge namin ng battery. So ayan. Hindi kinaya ng mga 2D na battery yung Gold 7 man. Gumawa tayo ng paraan, yung 2 2SM sa 3SM isang 6SM na standard, pinara-release na lang at gawa tayo ng isang 4D para maging 24 volts. Ngayon sisimula na tayo magpapaandar ng makinang ito na 1271. Siya ay ngayon subukan natin paandar makinang ito. Yan, painitin natin. Yan mga kapatid, 1271 engine Detroit. Yan. Dredging machine. Protect dredging machine. Yan. 1, 2. Makina 1271. Hindi po natin ini-engage yung transmission para may ikot yun. Bababa muna natin yung cutter head kasi baka masira yung yung main pump.
dito sa cutter head, ibababa nila. Nandito yung yan si Master Ensyong, technical chief of staff, protect yan. Yan ang pinakapugi namin na driver, si Abraham the First. Ayan. Bababa muna natin yung ano, yan. Wala siyang hydraulic, kaya ito gagawa tayo ng paraan na iba natin yung chain block. Yun. Ay naman yan, poging driver. Yan, si Abraham the First. Ito naman si chief of staff namin, si Insyong. Yan. Kaya nag-asikaso ng mga baterya para mapa-start natin yung makina ng dredging machine. Yan. Laglag mo lahat doon. Ayan. Yan po, nakalubog na yung cutter head niya. Mamaya, pupunta tayo doon sa transmission. I-engage natin yung pump. Transmission para umikot yung main pump. Yan, engage na natin. Yan. Namatay na siya. Sige. Kaya ng minor niya, i-gauge natin. Itaga natin ng idling. Yan. Malapit na po siya. Nagpa-prime na. Yan. Makikita natin ang pagbuga. Yan. Dagdagan natin yung accelerator. Yan na po ang resulta ng dredging, ang buga niya. Nasa 1,000 RPM ang engine niya.
So yan po mga kapatid, na tapos na namin yung pagpapaandar. One click naman yung andar ng makina, walang problema. Ang problema na lang itong left side na cylinder head, mayroon siyang leaking yung valve seal nya. Tsaka sa kabila naman sa engine block right side, mayroon naman siyang leak yung oil filter. So yan ang unang gagawin namin, kung anong paraan, at least one click siyang umandar. Ang medyo matagal lang ay yung priming namin kasi kulang ang tubig. Siguro kulang ang feeding ng submersible, hindi ganun kalakas. Kailangan kasi niyan mapuno muna yung bowl niya doon sa pinaka shell niya ng main pump. Yan ang isa pa namin na gagawa ng paraan kung paano mapalakas yung tubig. Kasi dapat niya na ang pagka-prime niyan, ilang ikot lang, magsasab na yung tubig niya. Ngayon matagal, inaabot ng almost 30 minutes bago siya masisira yung facing niya. Pag nasira yung facing niya, obligado magbubukas tayo ng bomba, mas marami ang damage. Although may lubrication siya, pero hindi ganun, wala siyang pwersa, maaaring kakainan yung bakal niya at saka yung facing niya at saka yung impeller. Masisira agad yung impeller niya. Kailangan natin na paano gawin natin, kasi yung dapat 1.5 kasi siya, parang ang lumalabas sa kanya, parang dimedyan lang ang tubig, ang pwersa niya, kaya hindi kakayanin, matagal. Sa lakas ng makina niya, sa lakas ng transmission niya, baka ma-damage ang hindi tayo makakausa nito kung araw-araw ganon. Kung isang buwan, baka mag-shutdown tayo gawa ng fishing niya ay masisira. So yan muna tayo mga kapatid, ang natin, gawin natin, at saka yung secondary engine natin. May leak din yung ating main pump in between pump at saka na engine. So hanggang dyan muna tayo. Susundan nyo na lang ako sa ibang mga video kung ano ang mga kailangan namin na i-troubleshoot pa sa dredging machine ng Protect. Dyan muna po. Ngayon po, manonood po natin na mga gusto magkaroon po ng idea. Subscribe nyo po ako sa YouTube channel ko, Mechanical and Metal Works. At saka sa Facebook page na rin po, Mechanical and Metal Works. Subscribe nyo po ako at pindutin nyo na rin po yung bell para ma-notify kayo sa every upload ko ng aking mga video. So yan muna po mga kapatid. Maraming salamat po. God bless.